Ang kwento ni Deborah, ang nag-iisang babaeng nagsilbing hukom sa Israel, ay isang nakaaantig na kwento ng katapangan, pagtitiwala sa Diyos at pamumuno sa gitna ng kaguluhan. Sa panahon kung saan kalalakihan ng karaniwang namumuno, namukod-tangi siya bilang pinunong pambansa at propetang iginagalang ng lahat. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita na maaaring piliin ng Diyos ang sinuman, anuman ang kasarian o pinagmulan, upang tuparin ang kanyang layunin. Tuklasin natin ang makapangyarihang kwentong ito at kung paano ang isang kahanga-hangang babae ay tumulong sa paghubog ng kapalaran ng Israel. Pagkamatay ni Josue, pumasok ang Israel sa isang mahirap na yugto na tinatawag na panahon ng mga hukom. Isa itong panahon ng kaguluhan sa pamahalaan at pagbagsak ng pananampalataya ng bayan ng Diyos. Dahil walang matatag na pinuno, lumaganap ang kaguluhan sa lipunan at moralidad. Ipinapakita ito sa aklat ng mga hukom. Sa Kabanata 21, talata 25, sinasabi, "Noong panahong iyon, walang hari sa Israel at bawat isa'y gumagawa ng nais nila. Sa panahong ito, paulit-ulit na inuulit ng Israel ang parehong pattern. Iniiwan ng Diyos, natatalo, at pagkatapos ay inililigtas. Nakakalimutan nila ang Panginoon, sumasamba sa mga banyagang Diyos, at pagkatapos ay inaatake ng mga kaaway. Kapag labis na ang pagdurusa, humihingi sila ng tulong sa Diyos at pumipili siya ng isang hukom upang iligtas sila. Hindi ito basta nagkataon, ito ay bahagi ng natatanging kasunduan sa pagitan ng Diyos at Israel. Maliwanag itong ipinaliwanag sa hukom, Kabanata 2, talata 14 hanggang 16. Sinasabi roon, nagalit ang Panginoon sa Israel at hinayaan ang mga mananakop na sakupin sila. Ibinigay niya sila sa mga kaaway at hindi na nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tuwing lalaban sila, ang Panginoon ay laban din sa kanila, gaya ng kanyang babala. Lubos silang natalo. Ngunit nagpadala ang Diyos ng mga pinuno upang iligtas sila mula sa mga umaapi sa kanila. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang kasaysayan, pinapakita nito kung paanong nananatiling tapat ang Diyos kahit hindi tapat ang kanyang bayan. Kapag tinalikuran siya ng Israel, hinahayaan niya silang maranasan ang bunga ng kanilang ginawa, ngunit hindi niya sila tuluyang tinalikuran. Tuwing humihingi sila ng awa, nakikinig siya. Sa ganitong kalagayan ng pagsuway at kahirapan, hinarap ng Israel ang isa sa kanilang pinakamalalaking banta. Maliwanag itong inilahad sa Hukom Kabanata 4, talata 1 hanggang 3. Sabi roon, pagkamatay ni Ehud, muling gumawa ng masama sa mata ng Panginoon ang mga Israelita. Kaya pinahintulutan niya si Haring Jabin ng Canaan na namuno sa Hazor, na sakupin sila. Ang kanyang pinunong militar na si Sisera ay nakatira sa Harosheth Hagoyim. Si Sisera ay may 900 karwaheng bakal at inapi niya ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Kaya't dumulog sila sa Panginoon. Si Jabin at ang kanyang general na si Sisera ay malupit na namuno sa Israel. Sa lakas ng kanilang hukbo at daan-daang karwaheng bakal, kinontrol nila ang bayan ng Diyos sa loob ng 20 taon. Hindi ito basta sandaling pagsubok. 2 dekada silang nabuhay sa ilalim ng matinding pananakop ng mga Kanaanita. Ang mga karwaheng bakal na binanggit ay isang malaking inobasyon sa digmaan noon. Malaki ang kalamangan nito laban sa mga Israelitang mandirigma na walang ganoong teknolohiya. Dahil sa husay ni Sisera at sa lakas ng kanyang hukbo, tila imposible silang talunin kung titingnan sa paningin ng tao. Nabuhay ang mga Israelita sa ilalim ng takot, pang-aapi at kalupitan. Hindi lang ito tungkol sa pagkatalo sa digmaan, apektado rin ang kanilang ekonomiya at pamumuhay. Malamang ay pinatawan sila ng mabigat na buwis, nawalan ng kalayaang maglakbay o sumamba at maaaring pinilit pa silang magtrabaho para sa mga kaaway.
Tila nawalan ng pag-asa ang marami at marahil iniisip nila kung iniwan na sila ng Diyos. Sa gitna ng kadilimang ito, nang halos wala ng pag-asa, nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang salita at pinili si Deborah upang maging hukom at propeta ng Israel. Ipinakilala siya ng Biblia sa isang makapangyarihan at bihirang paraan. Sa Hukom, Kabanata 4, Talata 4 at 5, sinasabi, si Deborah, isang propetang asawa ni Lapidoth, ang siyang humahatol sa Israel noon. Nagbibigay siya ng hatol sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Doon siya nilalapitan ng mga Israelita upang magpasya sa kanilang mga usapin. Si Deborah ay isang natatanging tauhan sa kasaysayan ng Israel. Bilang propeta, tinatanggap at ipinapahayag niya ang mensahe ng Diyos sa mga tao. Napakahalaga ng tungkuling ito sa panahong lumayo na ang bansa sa mga utos ng Diyos. Sa pamamagitan niya, muling nakipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan, hinihimok silang bumalik sa banal na tipan. Bilang hukom, nagpapasya siya sa mga sigalot at pinamumunuan ng bayan sa mahahalagang bagay. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng desisyon, kadalasan kasama rin dito ang paggabay at pagtatanggol sa bayan. Ang mga hukom ay pinili ng Diyos upang iligtas at pangunahan ang kanyang bayan sa panahon ng kagipitan. Ang pagiging babae ni Deborah sa ganitong posisyon ay napakakaiba noon na nagpapatunay na maaring pumili ang Diyos ng sinuman upang mamuno, babae man o lalaki. Ang punong palma na tinatawag na palma ni Deborah ay naging kilalang lugar ng katarungan at gabay. Hindi ito basta isang lokasyon, naging simbolo ito ng katarungan at patnubay ng Diyos sa kanyang bayan. Naglalakbay ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Israel upang humingi ng payo sa kanya. Sa ilalim ng punong iyon, maingat na pinakikinggan ni Deborah ang bawat kaso at sa patnubay ng Diyos, nagbibigay siya ng malinaw at makatarungang pasya. Ipinapakita ng bahaging ito ng kwento kung gaano kahalaga na ang mga pinuno ay malapit sa kanilang nasasakupan. Hindi nanirahan si Deborah sa isang palasyo o sentrong relihiyoso. Ginawa niyang bukas ang sarili upang makinig at magbigay ng gabay ayon sa kalooban ng Diyos. Kitang-kita rin ang tiwala ng mga tao kay Deborah. Sa lipunang halos lahat ng pinuno ay lalaki, iginagalang pa rin ng lahat ang kanyang autoridad. Hindi siya naging hukom dahil lamang sa kanyang posisyon. Ang kanyang ugali at malapit na ugnayan sa Diyos ang dahilan kung bakit siya ay tinitingala. Ang pamumuno ni Deborah ay nagdala ng malaking pagbabago para sa bansa. Pagkatapos ng 20 taong pagdurusa, nagkaroon na ang mga Israelita ng isang pinunong tutulong sa kanila na muling lumapit sa Diyos at magtungo sa kalayaan. Ang kanyang presensya ay paalala na hindi sila iniwan ng Diyos kahit sa pinakamabibigat nilang pagsubok. Sa pagkilala kay Deborah bilang hukom at propeta, magsisimula na ang isang makapangyarihang pagbabago. Humiling ang mga Israelita ng tulong sa Diyos at ngayon, sa pamamagitan ni Deborah, kikilos siya. Ipinapakita ng aklat ng mga hukom kung paano nagsimula ang misyon ng pagliligtas. Sa Kabanata 4, Talata 6 sinasabi, tinawag niya si Barak na anak ni Abinoam mula sa Kedes sa lupain ng Neftali at sinabi sa kanya, ang mensaheng ito mula sa Diyos sa pamamagitan ni Deborah, ang nagbukas ng bagong yugto sa kasaysayan ng Israel. Hindi lamang si Deborah ang pinili ng Diyos, pati si Barak ay hinirang upang manguna sa digmaan laban sa mga Kananita. Mahalaga ang papel ni Barak at pinili siya ng may layunin. Mula siya sa Kedes sa rehiyon ng Neftali na labis na pinahirapan ng mga Kanaanita. Ibig sabihin, may personal siyang dahilan upang ipaglaban ang kalayaan. Malamang kilala rin niya ang lupain na makatutulong sa nalalapit na labanan.
Ang tagubilin ng Diyos kay Deborah ay malinaw at detalyado. Inutusan si Barak na tipunin ang 10,000 kalalakihan mula sa mga lipi ng Neftali at Zabulon. Ang mga tribong ito ay nasa hilagang bahagi ng Israel, malapit sa bundok Tabor, kung saan sila magtitipon. Hindi basta-basta pinili ang bundok Tabor, nasa hangganan ito ng mga lupain ng Neftali, Zabulon at Isakar. Mataas ito, mga 588 metro ang taas na nagbibigay ng malinaw na tanaw sa paligid. Kabilang na ang lambak ng Jezreel kung saan malamang na magaganap ang labanan. Ipinagpatuloy ni Deborah ang pagpapahayag ng ipinakita ng Diyos. Sa talata 7, sinabi niya kay Barak, "Dadalin ko si Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin, kasama ang kanyang mga karwahe at kawal sa ilog Kishon, at ibibigay ko siya sa iyong kamay." Napakahalaga ng mensaheng ito. Hindi lamang pangako ng tagumpay ang ibinigay ng Diyos, ibinahagi rin niya ang plano ng labanan. Ang layunin ay dalhin ang hukbo ni Sisera sa ilog Kishon. Bagamat karaniwang payapang agos ito, nagiging mapanganib itong ilog kapag may malalakas na ulan. Makikita natin mamaya kung gaano kahalaga ang detalyeng ito sa kinalabasan ng labanan. Ang pangako ng Diyos na matatalo ni Barak si Sisera ay malinaw na garantiya ng tagumpay. Gayunman, kinakailangan itong tumbasan ni Barak ng pananampalataya. Kinailangan niyang maniwala sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Deborah at kumilos, tipunin ang hukbo at maghanda para sa digmaan. Ang tugon ni Barak sa misyong ito ay nagbibigay liwanag sa kanyang ugali at sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Sa talata 8, sumagot si Barak. Sinabi niya, "Sasama ako kung sasama ka. Ngunit kung hindi ka sasama, hindi rin ako pupunta." Sa unang tingin, tila ito ay pag-aalinlangan. Ipinangako na ng Diyos ang tagumpay, bakit ayaw ni Barak manguna ng mag-isa? Ngunit kung susuriin ng mas malalim, makikita natin ang mas maingat na dahilan. Naiintindihan ni Barak ang kahalagahan ng presensya ni Deborah. Bilang propeta, kinakatawan niya ang tinig at presensya ng Diyos sa gitna ng bayan. Ang kanyang presensya sa labanan ay magiging paalala sa lahat na kasama nila ang Diyos. Sa panahong kasing halaga ng pamumunong espiritual, ang lakas militar, makatutulong ang suporta ni Deborah upang palakasin ang loob ng mga sundalo. Ang sagot ni Deborah ay nagpapakita pa ng higit na pananaw. Sa talata 9, tumugon siya, "Sasama ako sa iyo, ngunit dahil sa paraan ng iyong pagharap dito, hindi sa iyo mapupunta ang karangalan. Ipapahamak ng Panginoon si Sisera sa kamay ng isang babae." Pumayag si Deborah na sumama kay Barak, na nagpapakita ng kanyang ganap na dedikasyon sa misyon ng Israel at ng tapang niyang mamuno, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Gayunman, nagbigay siya ng hula. Ang papatay kay Sisera ay isang babae, hindi si Barak. Napakahalaga ng pahayag na ito sa maraming dahilan. Una, nilalabag nito ang nakagawiang pagtingin noon na ang tagumpay sa digmaan ay para lamang sa mga lalaki. Ikalawa, nagdaragdag ito ng tensyon sa kwento. Sino ang babaeng ito? Tulad ng makikita natin sa bandang huli, ang sagot ay hindi inaasahan. Matapos magkasundo sina Deborah at Barak, nagsimula na ang paghahanda para sa digmaan. Sa talata 10, sinasabi, tinipon ni Barak ang mga lipi ng Zabulon at Neftali at 10,000 lalaki ang sumama sa kanya. Sumama rin si Deborah sa kanya, hindi madaling tipunin ng hukbong ito. Pagkatapos ng 2 dekada ng pananakop, malamang marami sa mga Israelita ay nawalan ng pag-asa at natakot. Ang pagtitipon ng 10,000 lalaking handang lumaban sa makapangyarihang hukbong Kanaanita na may mga nakakatakot na karwaheng bakal ay nangangailangan ng tapang at pananampalataya.
Ang labanan laban sa mga Kanaanita ay isang mahalagang sandali sa paglalakbay ng Israel, hudyat ng pagtatapos ng mahabang panahon ng paghihirap sa ilalim ni Haring Jabin. Ang nalalapit na banggaan sa pagitan ng mga tropang pinamumunuan ni Deborah at Barak at ng makapangyarihang hukbo ni Sisera ay magbabago ng lahat. Maliwanag na inilarawan ng hukom ang mga sumunod na pangyayari. Sa Kabanata 4, talata 12, sinasabi, nang marinig ni Sisera na si Barak na anak ni Abinoam ay umaakyat sa bundok Tabor. Nabigla si Sisera, akala niya kontrolado na niya ang buong rehiyon, agad siyang kumilos. Sa talata 13 sinasabi, tinipon ni Sisera ang kanyang siyam na raang karwaheng bakal at lahat ng kanyang hukbo at dinala sila mula Haroshet Hagoyim patungo sa ilog Kishon. Ang malawakang pagkilos na ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso si Sisera sa banta mula sa Israel. Determinado siyang durugin ang pag-aalsa gamit ang buong lakas ng kanyang militar. Ang 900 karwaheng bakal ay ipinagmamalaki ng kanyang hukbo at nagbigay sa kanila ng napakalaking kalamangan sa labanan. Kilala ang mga makinang ito sa bilis, lakas at kakayahang wasakin ang mga linya ng mga sundalong lakad. Para sa mga Israelita na kadalasang naglalakad sa digmaan, ang ideya ng pagharap sa mga nakamamatay na karwaheng ito ay nakakatakot. Ang punto ng pagbabago sa labanan ay inilarawan sa talata 14. Sinabi ni Deborah kay Barak, kumilos ka na. Ngayon ang araw na ibinibigay ng Panginoon si Sisera sa iyong kamay. Hindi ba't nangunguna na sa inyo ang Panginoon? Kaya bumaba si Barak mula sa bundok Tabor, kasunod ang 10,000 kalalakihan. Ang utos ni Deborah ay hindi lang taktikal, isa itong pahayag ng pananampalataya. Inulit niya ang pangako ng Diyos at pinatatag ang loob ng mga sundalo ng Israel. Ang kanyang mga salita, hindi ba't nangunguna na sa inyo ang Panginoon, ay matibay na paalala na hindi sila nag-iisa sa laban. Ang Diyos mismo ang nangunguna sa kanila. Ang tagpo kung saan pinangunahan ni Barak ang 10,000 sundalo pababa ng bundok ay siguradong napakabisa. Pagkatapos ng maraming taong pagdurusa, nagmartsa na ngayon ang mga sundalo patungo sa kanilang mga kaaway na may malinaw na layunin. Sa kabilang panig, umaabante rin ang hukbo ng mga Kanaanita, buo ang kumpiyansa sa kanilang lakas. Dala ang kanilang mga karwaheng bakal at mga bihasang mandirigma, malamang ay inakala ni Sisera na madali lamang ang tagumpay. Ang patag na lambak sa paanan ng bundok Tabor ay tila perpektong lugar upang gamitin ang bilis at lakas ng kanyang mga karwahe. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay ikinagulat ng lahat. Sa talata 15 sinasabi, habang sumusugod si Barak, inilagay ng Panginoon sa pagkalito si Sisera at ang lahat ng kanyang mga karwahe at kawal, at sila'y natalo sa pamamagitan ng espada. Maliwanag sa talatang ito na ang tagumpay ay hindi galing sa lakas ng tao. Ito ay gawa ng Diyos. May kakaibang nangyari sa larangan ng labanan na naging dahilan ng pagkataranta ng hukbo ni Sisera. Bagaman, hindi eksaktong ipinaliwanag ang pangyayari, malinaw na may di inaasahang pangyayaring nagbigay ng pabor sa Israel sa kabila ng mga makapangyarihang armas ng mga Kanaanita. Naniniwala ang marami na may malaking papel ang mga likas na kaganapan sa kinalabasan. May mga pahiwatig na maaaring nagkaroon ng biglaang bagyo na nagpabago sa sitwasyon. Ang ilog Kishon na karaniwang kalmado ay posibleng biglang lumaki dahil sa malakas na ulan. Kung ito'y nangyari, magbabago ang lahat. Mababasa ng ulan ang lambak at magiging putik ang lupa na magpapahinto sa mabibigat na karwaheng bakal. Mahihirapan ang mga kabayo na humila ng karwahe sa madulas na lupa, kaya babagal ang lahat at magiging madaling target ng mga sundalong Israelita. Kung talagang ngang bumaha ang ilog Kishon, posibleng maraming sundalong Kanaanita, lalo na yaong nasa mabibigat na karwahe, ang inanod ng rumaragasang tubig.
Ang mga mandirigmang Israelita na mas magaan at sanay sa lugar ay nagkaroon ng malaking kalamangan. Malamang naging kaguluhan ng buong larangan. Isipin ang hukbo ng mga Kanaanita na dating maipagmamalaki ang kanilang makabagong sandata na biglang naipit at nawalan ng magawa dahil sa lagay ng panahon. Ang makapangyarihang karwaheng bakal na noon ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging bitag na stuck sa putik o inanod ng baha. Malamang na mabilis kumalat ang takot at sindak sa hanay ng mga tauhan ni Sisera nang makita nilang nabigo ang kanilang sandata at nalunod o natalo ang kanilang mga kasama. Marami ang tumakbong palayo upang iligtas ang kanilang buhay. Ang kalituhan na inilarawan sa kasulatan ay marahil bunga ng biglaang sakuna at pagkatalo. Kasabay nito ang hukbo ng Israel na pinalakas ng malinaw na palatandaan ng tulong mula sa Diyos ay sumugod ng may lakas at tapang. Sa talata 16 sinasabi, hinabol ni Barak ang mga kaaway hanggang sa Harosheth Hagoyim at lahat ng kawal ni Sisera ay napatay, wala ni isa man ang nakaligtas. Mahalaga ang paghabol na ito upang matiyak ang ganap na tagumpay. Hindi sapat ang panalo sa labanan, kailangan ding sirain ang buong puwersa ng mga Kananita upang ganap na lumaya ang Israel. Ang pariralang wala ni isa man ang nakaligtas ay napakabigat. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang tagumpay. Ang makapangyarihang hukbo na dating kinatatakutan dahil sa mga karwaheng bakal ay tuluyang naglaho. Ang sandaling ito ang nagtapos sa malupit na pamumuno ng mga Kanaanita sa Israel. Sa talata 23, tinapos ang salaysay ng labanan. Noong araw na iyon, tinalo ng Diyos si Jabin, ang hari ng Kanaan, sa harap ng mga Israelita. Maliwanag na itinuturo ng huling pangungusap na ito ang tunay na pinagmulan ng tagumpay, ang Diyos. Hindi lang ito simpleng labanan ng dalawang hukbo, ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bansa. Tinapos nito ang 20 taon ng pagdurusa at pinatunayan na hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang bayan. Para sa Israel, ang tagumpay ay nagbago ng lahat. Pagkatapos ng maraming taon ng takot at pagkatalo, nagapi nila ang kanilang mga kaaway. Ang pag-asa at lakas na kanilang nakuha noong araw na iyon ay tiyak na tumatak sa kanilang mga puso at humubog sa hinaharap ng kanilang bansa. Pagkatapos mawasak ang kanyang hukbo, si Sisera, ang dating makapangyarihang general ng mga Kanaanita, ay nasa desperadong kalagayan. Ang lalaking dating may 9 karwaheng bakal ay tumatakbo na, ngayong mag-isa naglalakad habang hinahabol ng puwersa ni Barak. Habang tumatakas si Sisera, lumayo siya sa lugar ng labanan, iniwan ang ingay at pagkawasak. Alam niyang kapag nahuli siya ng mga Israelita, tapos na ang lahat para sa kanya. Habang tumatakas, marahil ay iniisip niya kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Kanina lamang ay tiwala siyang matatalo nila ang mga Israelita. Ngayon siya ay nag-iisa, natalo ang kanyang hukbo at nawala ang kanyang kapangyarihan. Pagod at desperado, naghanap si Sisera ng lugar na mapagtataguan. Doon niya nadaanan ang kampo ng mga Kenita. Ang mga taong ito ay mga nomadikong may mabuting ugnayan sa parehong Israel at mga Kanaanita. Naalala ni Sisera ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ni Haring Jabin ng Hazor at ni Heber na Kenita. Dahil dito inakala niyang ligtas siya sa kampong iyon. Malapit sa kampo nakita niya ang tolda ni Jael, asawa ni Heber. Noong panahong iyon, karaniwan na ang mga kababaihan ay may sariling tolda, hiwalay sa kanilang mga asawa. Nakita ni Sisera si Jael sa labas at lumapit siya, umaasang tatanggapin siya sa loob. Lumabas si Jael upang salubungin siya. Agad niya itong nakilala at nang makita ang kanyang kahinaan at pagkadesperado, napagtanto niyang ito ay isang natatanging pagkakataon. Tinanggap niya si Sisera sa kanyang tolda at inalok ito ng taguan at pahinga.
Nagpasalamat si Sisera sa kabaitan ni Jael at pumasok. Dahil sa labanan at pagtakbo, labis siyang napagod, kaya't hindi na niya tinanggihan ang pagkakataong makapahinga. Dahil sa kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng mga kinita at ng kanyang hari, naniwala si Sisera na ligtas siya at nagpakampante. Sa loob ng tolda, humingi siya ng inumin, labis siyang nauuhaw. Sa halip na tubig lamang, pinili ni Jael na magbigay ng higit pa. Sa halip na tubig, binigyan siya ni Jael ng gatas na ibinuhos mula sa isang sisidlan. Ang kabaitang ito ay lalo pang nagpakalma kay Sisera at pinaniwala siyang wala na siyang dapat ikatakot. Matapos uminom, na-relax si Sisera at nawalan ng lakas, kaya't hiniling niya kay Jael na bantayan ang pinto ng tolda. Sinabi niya na kung may maghanap sa kanya, sabihin na walang tao roon. Inakala niyang siya'y ligtas na, kaya humiga at agad nakatulog ng mahimbing. Dito gumawa si Jael ng isang matapang na desisyon, isang hakbang na tatatak sa kasaysayan. Habang siya'y natutulog, kinuha ni Jael ang isang tulos ng tolda at isang martilyo. Tahimik siyang lumapit sa natutulog na mandirigma. Sa isang malakas at eksaktong hampas, pinako niya ang tulos sa sentido ni Sisera at itinusok ito hanggang sa lupa. Mabilis at eksakto ang ginawa ni Jael. Si Sisera na mahimbing ang tulog at walang depensa ay hindi na nakagalaw. Ang lalaking namuno sa isang nakakatakot na hukbo sa loob ng 20 taon ay namatay sa isang tolda na sorpresa ng isang babae na malayo sa larangan ng digmaan. Ang desisyon ni Jael na patayin si Sisera ay labis na mapanganib at matapang. Alam niyang delikado ito. Kung malaman ng mga kakampi ni Sisera ang ginawa niya, maaring magdulot ito ng matinding kapahamakan. Ngunit pinili ni Jael ang panig ng Israel at gumawa ng hakbang na tumulong sa pagdadala ng kalayaan sa kanilang bayan. Samantala, patuloy pa ring hinahabol ni Barak si Sisera. Sinundan niya ang mga bakas ng tumatakas na general hanggang marating ang kampo ng mga kinita. Habang papalapit siya, lumabas si Jael mula sa kanyang tolda upang salubungin siya. Tinawag niya si Barak at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang lalaking hinahanap mo." Naguguluhan at marahil nagtataka, sumama si Barak sa kanya. Sa loob ng tolda, nasaksihan niya ang isang nakakagulat na tanawin. Nandoon si Sisera, patay na sa lupa, may tulos pa rin sa kanyang ulo. Para kay Barak, ang tagpong ito ay siguradong puno ng ginhawa at tagumpay. Ang lalaking naging dahilan ng maraming taon ng takot at pagdurusa ay wala na. At ang nakakagulat, hindi isang labanan o isang makapangyarihang mandirigma ang tumapos kay Sisera, kundi isang matapang na babae na kumilos mag-isa. Ang sandaling ito ang katuparan ng sinabi ni Deborah noon. Nang mag-atubili si Barak na lumaban kung hindi sasama si Deborah, sinabi niya na ang karangalan ng tagumpay ay mapupunta sa isang babae. Ngayon, natupad na ang hulang iyon, hindi lang sa paraang inaasahan ng lahat. Ang matapang na ginawa ni Jael ang tumapos sa banta ni Sisera. Sa pagkamatay ng kinatatakutang general, pagkawasak ng kanilang hukbo at pagkawala ng kanilang mga karwahe, natapos na rin ang paghahari ng mga Kanaanita sa Israel. Pagkatapos ng nakakabiglang tagumpay at pagkamatay ni Sisera, nagdiwang sina Deborah at Barak sa pamamagitan ng isang awit. Ang kantang ito na matatagpuan sa Hukom Kabanata 5 ay itinuturing na isa sa pinakamatandang tula sa Lumang Tipan. Nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyari at kung ano ang kahulugan nito para sa mga tao. Nagsisimula ang awit sa panawagang magalak. Inaanyayahan nina Deborah at Barak ang lahat na purihin ang Diyos sa kanyang ginawa. Alam nilang ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay, bumasag sa kanilang tanikala at dinurog ang kanilang mga kaaway. Sa unang bahagi ng kanta, tinawag ni Deborah ang sarili bilang ina sa Israel, isang pamagat na nagpapakita ng kanyang papel bilang pinuno.
at tagapangalaga. Tinawag niya ang mga pinuno at namumuno upang makinig sa kanyang mga salita bilang tanda ng kahalagahan ng kanyang sasabihin. Binalikan ng awit ang kalagayan bago ang labanan. Inilarawan nito ang isang bansang puno ng takot, kung saan iniiwasan ng mga tao ang mga daan dahil sa panganib. Iniwanan ang mga nayon at tumigil ang pang-araw-araw na buhay hanggang sa tumindig si Deborah bilang pinuno. Naalala ni na Deborah at Barak kung paanong ang mga tao ay lumapit sa ibang mga Diyos na nagdala ng kaguluhan at panganib. Binanggit pa nila na sa 40,000 katao, wala ni isa mang may kalasag o sibat. Patunay kung gaano kawalang laban ang Israel bago sila iligtas ng Panginoon. Ipinagpatuloy ng kanta ang pagpupugay sa mga liping tumugon sa panawagan ng digmaan. Pinuri sina Ephraim, Benjamin, Manases, Zabulon at Isakar sa pagpapadala ng matatapang na mandirigma. Ipinagdiwang ang kanilang mga pinuno na isinugal ang kanilang buhay upang ipagtanggol ang Israel. Ngunit matindi rin ang pagpuna sa mga liping tumangging sumama sa laban. Tinukoy sina Ruben, Gilead, Gad, Dan at Asher na nanatili sa kanilang mga tahanan, abala sa sarili habang ang iba'y nakikipagdigma. Pagkatapos, inilalarawan ng awit ang mismong labanan. Sinasabi nitong handang lumaban ang mga hari ng Canaan, ngunit wala silang naiuwi. Ipinapakita nito kung gaano sila natalo. Wala silang nakuhang pilak o kayamanan, kundi pawang pagkawasak. Isa sa mga pinakamatinding talata ay nagsasabing nakipaglaban ang mga bituin mula sa langit. Mula sa kanilang landas, nakipagdigma sila laban kay Sisera. Ang makatang linyang ito ay nagpapahiwatig na maging ang kalangitan ay sumama sa labanan, marahil patungkol sa mga likas na pangyayaring tumulong sa Israel. Binanggit din ang ilog Kishon, tinawag itong sinaunang ilog na sumira sa mga kaaway. Ito'y kaakibat ng naunang ideya na ang biglaang pagbaha ay maaring naging malaking salik sa pagkatalo ng mga Kanaanita. Si Jael, ang babaeng pumatay kay Sisera, ay pinarangalan sa awit. Tinawag siyang pinakapinagpala sa mga kababaihan dahil sa kanyang tapang at desisyong kumilos. Inilarawan ng kanta kung paanong tinapos niya ang buhay ni Sisera, binibigyang diin ang makapangyarihang imahe ng isang kinatatakutang general na bumagsak sa kamay ng isang babae sa loob ng isang tahimik na tolda. Kasunod nito, inilarawan ng kanta ang isang tagpo na malayo sa labanan, ang ina ni Sisera na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nakatanaw siya sa bintana, nagtataka kung bakit hindi pa dumarating ang kanyang karwahe. Pinapalubag-loob siya ng kanyang mga kasama, sinasabing baka natagalan lang siya sa paghahati ng mga nasamsam sa digmaan. Ang tagpong ito ay nagsisilbing kabaligtaran ng kumpiyansang Kanaanita at ng matinding pagkatalo na kanilang sinapit. Nagtatapos ang kanta sa isang makapangyarihang panalangin. Mamatay nawa ang lahat ng iyong mga kaaway o Panginoon, ngunit ang mga umiibig sa iyo ay magniningning gaya ng sikat ng araw sa buong lakas nito. Ang huling linyang ito ay sumasaklaw sa puso ng mensahe. Nagwawagi ang Panginoon laban sa kanyang mga kaaway at ang mga sumusunod sa kanya ay babangon na may lakas at tagumpay. Matapos ang kanta, binanggit sa Biblia na nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon. Ang kapayapaang ito ay direktang bunga ng pagkatalo ng mga Kanaanita at ng matalinong pamumuno ni Deborah. Ang awit ni na Deborah at Barak ay may mahalagang papel sa buong kwento. Una, sa makatang paraan nitong pagkukwento, muling isinasaad ng awit ang mga pangyayari sa labanan, kaya't naipreserba ang napakahalagang sandaling ito sa kasaysayan ng Israel. Pangalawa, nagbibigay ito ng karagdagang detalye na wala sa naunang salaysay, tulad ng kung aling mga lipi ang lumaban at kung alin ang hindi.
At sa wakas, nagbibigay ito ng espiritual na pananaw sa laban. Malinaw sa awit na ang tagumpay ay hindi dahil sa lakas ng Israel lamang, ang Panginoon ang siyang nagwagi sa labanan. Pinatitibay nito ang isa sa mga pangunahing tema ng aklat ng mga hukom. Kapag nananatiling tapat ang Israel sa Diyos, binibigyan niya sila ng tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Isa pa sa mahahalagang layunin ng awit ay ang pagdiriwang. Hindi lamang ito pagsasalaysay ng mga pangyayari, kundi isang masayang pahayag na nagaanyaya sa lahat na purihin ang Diyos sa kanyang ginawa. Ang ganitong mga awit ay tumutulong upang maitanim sa kolektibong alaala ng bansa ang mga kaganapan. Sa pamamagitan ng musika at tula, maaalala ng Israel ang tagumpay na ito sa loob ng maraming henerasyon na mag-uudyok sa mga susunod na salinlahi na magtiwala sa Diyos sa panahon ng kagipitan. Ang awit ni Deborah at Barak ay namumukod tangi hindi lamang dahil sa nilalaman nito, kundi sa paraan ng pagkakasulat nito. Itinuturing itong isa sa pinakamaagang tula sa wikang Hebreo, puno ng matitinding larawan at makapangyarihang tagpo. Ang estruktura nito na nagpapalit-palit sa pagitan ng pagsasalaysay, pagpupuri at mga inakalang tanawin mula sa pananaw ng mga kaaway ay nagpapakita ng husay sa pagtula. Ipinapakita nito na kahit noong unang panahon ng Israel, mayaman na ang kanilang tradisyon sa makatang pagkukuwento. Gumamit ang awit ng teknik na tinatawag na parallelism, karaniwang gamit sa tulang Hebreo, kung saan inuulit ang mga linya na may bahagyang pagbabago. Ang ganitong pag-uulit ay nagbibigay ng ritmo at emosyonal na diin, lalo na kapag binibigkas o inaawit. Matapos ang malaking tagumpay laban sa mga Kanaanita at ang pagdiriwang sa anyo ng awit, nakaranas ng mahabang panahon ng kapayapaan ng Israel. Ayon sa hukom, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon, isang makabuluhang yugto ng pahinga at seguridad. Ang panahong ito ng katahimikan ay tuwirang resulta ng pamumuno ni Deborah at ng tagumpay ng kanyang misyon laban sa mga kaaway ng Israel. Sa pagkawala ni Sisera at ng kanyang hukbo, nawala rin ang pinakamalaking banta sa Israel. Naging malaya na ang mga tao at hindi na kailangang matakot sa mga pag-atake. Sa panahong ito, patuloy na namuno si Deborah bilang hukom. Ang kanyang karunungan na napakahalaga noong panahon ng digmaan ay nanatiling kasing halaga sa panahon ng kapayapaan. Tumulong siya sa pag-aayos ng alitan at paggabay sa bayan. Ang papel ni Deborah bilang hukom, propeta at pinunong militar ay nag-iwan ng malalim at pangmatagalang pamana. Siya ay isang bihirang halimbawa ng isang babae sa makapangyarihang posisyon noong panahong halos lahat ay pinamumunuan ng kalalakihan. Pinapatunayan ng kanyang kwento na maaaring tawagin at gamitin ng Diyos ang sinuman, anuman ang kasarian o kalagayan sa buhay upang isakatuparan ang kanyang plano. Hindi natapos sa kanyang panahon ang kanyang impluensya. Naging simbolo si Deborah ng tapang, karunungan at pananampalataya at naging inspirasyon sa mga sumunod na salinlahi ng mga Israelita. Ang kanyang awit ay patuloy na naaalala at inaawit, tumutulong upang manatiling sariwa sa alaala ng bayan ang kanyang tagumpay. Ang pamumuno ni Deborah ay naglatag ng makapangyarihang halimbawa para sa Israel. Ipinakita niya na ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa lakas o puwersa. Ito ay galing sa pagtitiwala sa Diyos, matalinong pagpapasya at kakayahang gabayan at pag-isahin ng mga tao. Ang kanyang uri ng pamumuno ay nagsilbing gabay para sa mga susunod na hari, propeta at pinuno sa kasaysayan ng Israel. Ang kapayapaang sumunod sa tagumpay ni Deborah ay nagbigay sa Israel ng pagkakataong lumakas bilang isang bansa. Dahil wala nang banta ng digmaan, nakatuon na sila sa pagsasaka, kalakalan at pagpapaunlad ng mga pamayanan.
Ang panahong ito ng seguridad at paglago ay malinaw na tanda ng pabor ng Diyos kapag nananatiling tapat ang kanyang bayan. Gayunpaman, gaya ng ipinapakita sa kabuuan ng aklat ng mga hukom, hindi nagtagal ang kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga bagong henerasyong hindi nakakakilala sa Panginoon o sa kanyang mga ginawa. At muli, umikot ang siklo ng pagtalikod, pagkasakop at pagliligtas. Gayunman, nanatiling buhay ang epekto ni Deborah. Ipinasa ang kanyang kwento, inawit ang kanyang awit, at ang kanyang matapang na pamumuno ay naging bukal ng patuloy na inspirasyon. Namukod-tangi siya sa kasaysayan ng Israel bilang isang babaeng tumindig sa panahon ng krisis at sa pamamagitan ng pananampalataya at tapang, tumulong na baguhin ang kapalaran ng kanyang bayan. May ilang malalakas na aral sa kwento ni Deborah. Ipinapakita nitong madalas gamitin ng Diyos ang mga di inaasahang tao upang tuparin ang kanyang layunin. Itinuturo nitong ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, hindi sa kapangyarihan, armas o katungkulan. At hinihikayat tayo nitong kumilos sa gitna ng kahirapan na may kaalamang kasama natin ang Diyos. Tulad ni Deborah, naway taglayin natin ang tapang na tumindig, ang karunungan upang mamuno ng makatarungan, at ang pananampalataya upang maniwalang ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kung ang kwentong ito ay nakapagbigay inspirasyon sa iyo, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. Makakatanggap ka ng abiso tuwing may bagong video, habang patuloy nating tinutuklasan ng malalim at makapangyarihang mga kwento mula sa Biblia. Kung naging makahulugan din sa iyo ang video na ito, pakibahagi ito sa iba. Maaaring ang kwento ni Deborah ang mismong kailangan marinig ng isang tao ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa amin at umaasa kaming makasama ka sa aming susunod na video. Hanggang sa muli, naway paalalahanan tayo ng buhay ni Deborah na mamuhay ng may lakas, pananampalataya at layunin.